Love Stories. Barangay Love Stories. Lahat daw ng bagay sa mundo ay may kaakibat na presyo. Lahat ay kayang bilhin ng pera, maging ang dignidad at kaligayahan. Kaya siguro maraming tao ang gagawin ng lahat makatikim lang ng konting ginhawa sa buhay. Pero hindi naman lingid sa ating kaalaman na mas maraming mga mahihirap kesa sa mga mayayaman. Kaya nga marami rin sa atin ang tumataya ng loto kahit halos negatibo ang tsansa nating manalo. Sino ba naman kasi sa atin ang hindi naghahangad ng instant yaman, di ba? Pero nang dahil din sa pagiging alipin natin sa salapi, ay marami sa atin ang gagawin ng lahat kahit na makasakit pa tayo ng ating kapwa. Ikaw ka, barangay, nakahanda ka bang umapak ng tao para makaangat lang sa buhay? Dear Mama Mia, sino ba sa atin ang hindi nagnanais na maging maginhawa ang buhay, lalo na kung ipinanganak kang mahirap? Kaya nga siguro nagsisikap ang mga magulang natin upang mapag-aral tayo para naman kahit paano ay maging maayos ang magiging buhay natin sa hinaharap. At dahil sa pangarap nilang yun para sa atin, kaya naman masasabi kong napakapalad ng mga kabataang nabibigyan ng pagkakataon na maisakatuparan yun. Mama Mia, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Sumulat ako sa inyong programa upang ibahagi ang kwento namin ng asawa kong si Liam. Pero bago ang lahat ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Jenny, 32 years old. Pagtitinda na ng merienda ang halos buong buhay ko, Mama Mia. Noong maliit pa ako, natatandaan ko na kasakasama ako ng aking nanay sa pagtitinda sa palengke hanggang sa kinalakihan ko na ang pagiging isang tindera. Wala namang masama sa trabaho ko at ikinararangal ko yun. Kung hindi dahil sa pagtitinda ko, ay hindi ko matutustusan ang pag-aaral ng iba ko pang kapatid. Lalo na noong namatay ang aking ina pagka-graduate ko pa lang ng high school. Oo, Mama Mia. Isa lamang akong hamak na high school graduate. Pero hindi yun naging hadlang upang hindi na ako mangarap kahit hindi na para sa sarili ko, kundi para na lang sa mga mas nakababata ko pang kapatid. At dahil nga sa pagtitinda ko noon, Mama Mia, ay nakilala ko si Liam, na noong mga panahong yun ay isang college student. Hi miss. Hello sir, bibili ho ba kayo? Bagong luto lang itong mga paninda ko. Sigurado magugustuhan niyo po. O sige. Mukhang masarap. Pabili ako ng isang banana Q. Ay, sige ho. Naku, kayo po ang buena mano ko. Sana naman buenasin ako ngayon at maubos itong mga paninda ko. Ito na po yung banana Q nyo. Enjoy! Salamat dito. Wow! Ang lambot ng saging! At sakto lang ang tamis! Ang sarap! Sabi naman sa inyo eh. Pwede ba akong tumambay dito sa tabi mo? Uubusin ko lang tong kinakain ko. Abay, sige ho. Wala namang kaso yon. Dito po kayo maupo. Baka mangalay kayo kakatayo dyan. Salamat. Wag mo na akong ipo.
Magkaedad lang naman tayo eh. Talaga ba? Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi mapigilan eh. Ako nga pala si Liam. Ikaw, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Jenny. Ako si Jenny. Nice to meet you, Liam. Bakit pala parang ngayon lang kita nakita dito? Kung hindi mo kasi na itatanong, matagal na ako nagtitinda dito sa may malapit sa school nyo. Kaya naman kabisado ko na yung mga mukha ng mga estudyante dito. Kaso ikaw, parang ngayon lang kita nakita. Kasi ngayon lang ako bumili sa'yo. Pwede rin. Oh, ang lalim nun ah. Bakit? Nauumay ka na ba sa kinakain mo? Ha? Siyempre hindi. Palabiro ka pala. Ang totoo kasi niyan, medyo na-stress lang ako sa school. Ay, ang daming gagawin. Hindi ko na alam ang uunahin ko. Akala ko kami lang na mga hindi nakapag-aral ang nai-stress, kaso mukhang mas masahol pa kayo. Tingnan mo nga yung itsura mo, oh. Para ka ng zombie. Ay, biro lang ah. Pero hindi naman masamang magpahinga kapag napapagod, di ba? Hindi mo kailangan puwersahin yung sarili mo kung hindi mo kayang gawin yung isang bagay. Kumbaga, isa-isa mo lang gawin. Kahit mabagal, at least hindi ka pressured. Pressured nga siguro ako, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa bahay. Nakakadagdag kasi sa iniisip ko yung mama ko. Masyado siyang perfectionist. Gusto niya palagi ako nangunguna sa klase. Aba, sino magulang ayaw na maging number 1 ng anak nila, di ba? Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, wag naman sana niyang araw-arawin ang pagpapaalala sa akin ng mga dapat at hindi ko dapat gawin. Saka nasasabi mo lang yan kasi hindi mo kilala ang nanay ko. Thankful naman ako sa lahat ng mga ginagawa niya para sa akin. Kaso minsan, nakakapagod na siya eh. Mukhang seryoso nga yung sentimiento mo sa nanay mo, Liam. Gusto mo pa ba ng turon? Libre to! Ikain mo na lang muna yung problema mo para kahit naman paano, hindi ka gutom habang nai-stress ka. Salamat, Jenny. Saan? Sa libreng turon? Sa turon at sa pakikinig mo sa kwento ko. Kahit na ngayon lang tayo nagkakilala. Sus, wala yun. Ano ka ba? Kwentuhan mo lang ako. Nakahanda akong makinig. Good listener yata ako, sabi ng tatay ko. Basta ba, ipopromote mo rin ng mga paninda ko sa mga barkada mo para naman kahit paano makabenta ako, di ba? Yan lang ba ang dapat kong gawin kapalit ng pagkakaibigan natin? Kung yun lang, maliit na bagay. Mukhang may dala ka talagang buena sa akin. Mabait si Liam at kahit kailan, Mama Mia, ay hindi niya akong itinuring na iba porke hamak lamang akong tindera. Bukod doon ay napadalas na rin ang pagbili niya ng mga paninda ko, kaya naman tuwang-tuwa ako sa kanya. Mas naging close rin kami ni Liam simula nang maikwento niya sa akin noon ang frustration niya sa pag-aaral at sa kanyang nanay. Mama Mia, pinakinggan ko ang lahat-lahat ng magaganda at malulungkot na istorya ni Liam hanggang sa hindi na lang namin namamalayan na unti-unti ay nahuhulog na pala kami sa isa't isa. Kaya nga hindi na katakataka ng sa isang taon naming pagkakaibigan noon ay nagsabi siyang gusto niya akong ligawan. Bagay na hindi ko naman tinanggihan. Matyaga si Liam, Mama Mia, at nire-respeto niya ako. Noong mga panahong nanliligaw siya ay personal pa nga niyang hiningi ang permiso ng aking tatay na di kalauna na may ibinigay ito sa kanya. Bukod doon ay hindi rin ako minamadali ni Liam kaya pagkaraan ng 3 buwang panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na siya. Mama Mia, si Liam ang first boyfriend ko. At ako rin naman ang first girlfriend niya. Matapos ngang maging kami ay kaagad na nagdesisyon si Liam na ipakilala ako sa nanay niya.
sino naman tong kasama mo, Liam? Mama, siya po si Jenny. Magandang araw po, Aling Rita. Magandang araw naman sa'yo. Pero ano ka ba ng anak ko? Hindi naman sa pang-iinsulto pero mukhang hindi ka rin niya kaklase. Teka, nag-aaral ka ba? Mukha kasing hindi. Ma naman, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan ng girlfriend ko. Ano ka mo? Girlfriend mo na tong babaeng to? Liam naman! Opo, at kaya ako siya isinama rito sa atin para personal niyo siyang makilala. Iha, uulitin ko ang tanong ko. Huwag ka sanang ma-offend, pero nag-aaral ka ba? Kilala ko kasi lahat ng kaklase ng anak ko. Hindi kita namumukhaan. Transfer student ka ba? O baka iba ang kurso mo? Ang totoo po niyan, hindi na po ako nag-aaral. Ano ka mo? Aba, bakit naman? Kasi po naging busy po ako sa pagtitinda ng merienda para makatulong sa pamilya ko. Namatay na rin po kasi ang nanay ko nung gumraduate ako ng high school, kaya hindi na po ako nakatungtong ng kolehiyo. Pero masipag at mabait po si Jenny, ma. Kaya nga minsang bumili ako ng merienda sa kanya eh. Naging mabuting magkaibigan kami agad. Tapos niligawan ko na po siya. Ay, nako! Puro kaligaw! Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang pag-aaral mo. Graduating ka na sa susunod na taon. Hindi ka dapat nagpapadistract sa kung kani-kanino lang. At ikaw naman, Jenny, gusto ko sanang maiyak sa storya ng buhay mo kaso maraming beses ko nang narinig yan eh. Kumbaga sa mga drama, gasgas na yung linya mo. Ma naman, ano po bang sinasabi niyo? Hindi ba halata? Ginagamit ka lang ng babaeng yan para umasenso sa buhay, palibhasa, alam niyang may maganda kang future. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, Liam, nahiwalayan mo na yung babaeng yan dahil baka siya pa ang maging dahilan para masira ang magandang plano ko sa'yo. At ikaw naman, Jenny, layuan mo na si Liam dahil abala ka sa pag-aaral niya. Kung hindi mo kasi naitatanong, honor student yung anak ko. Matalino yan. Kaya naman nasisiguro ko na maganda rin ang future niya. At bilang nanay niya, ayokong may kung sino na makakasagabal sa kanya, lalong-lalo na ang katulad mo. Doon ka na lang sa pwesto mo at magtinda, pwede ba? Kung wala ka rin lang pangarap para sa sarili mo, wag mo nang idamay ang anak ko. Mama, ano ba? Bakit? Totoo naman ang mga sinabi ko ah. Kung bakit ba naman kasi isinama mo pa yan dito sa pamamahay natin? Nag-iisip ka ba talaga, Liam? Kasasama mo sa tinderang yan, humihina na rin ang utak mo. Mama Mia, nang sabihin sa akin ng nanay ni Liam kung gaano ako hindi karapat-dapat sa anak niya dahil isa akong hamak na tindera at anak ng mahirap, ay aaminin kong kinain ako ng frustration at kahihiyan. Sobra akong nanliit sa sarili ko ng mga panahong yun. At dahil totoo naman ang mga sinabi ni Nanay Rita sa akin tungkol sa pagiging tindera ko at anak ng mahirap, pakiramdam ko, Mama Mia, ay para akong walang kalaban-laban sa kanya. Para akong sinampal ng masakit na katotohanan na wala akong karapatang magmahal ng taong merong pagkakataon na mabago ang buhay niya at maiahon ang sarili niya sa kahirapan. Mama Mia, naisip ko pa nga na baka nga talagang nakakasagaba lang ako sa magandang future ni Liam kung mananatili ako sa buhay niya. Kaya kahit na hindi pa nagtatagal ang aming relasyon, ay kinausap ko na ang boyfriend ko, Mama Mia. Nakipaghiwalay ako sa kanya para hindi ako maging sagabal. Mama Mia, hindi sumang-ayon si Liam sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Kinausap niya ako. Sinabi niyang hindi naman porke sinabi ng nanay niya ay meron na yung katotohanan na hindi ako magiging dahilan para mapariwara siya at ang maganda nito, Mama Mia, ay ako daw ang gagawin niyang inspirasyon para sa mga pangarap niya. Dahil hindi naniniwala si Liam, Mama Mia,
na hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa kanya. Aaminin ko na natauhan ako dahil sa sinabing yun sa akin ng boyfriend ko. Naisip ko na oo, hindi nga kami mayaman at isa lang akong tindera. Subalit hindi naman ako masamang tao. Hindi ko intensyong gamitin si Liam sa kahit na anong bagay para umasenso. At porke hindi ako nag-aaral ay sa kangkungan na ako pupulutin. Meron akong mga pangarap. At yun nga ang pinanghawakan ko upang hindi ko masyadong damdamin ang pang-iinsulto at masasakit na salitang sinabi sa akin ng nanay ni Liam. Mama Mia, ipinagpatuloy pa rin namin ni Liam ang aming relasyon. Pero inilihim namin ito sa nanay niya hanggang sa makagraduate na siya ng college. Ako ang kasama ng boyfriend ko sa mga panahong naghahanap siya ng trabaho. At hanggang sa matanggap nga siya sa isang pribadong kumpanya. Nang mga panahong yun, Mama Mia, ay naisip ko talaga na si Liam na ang lalaking para sa akin. Na sa dami ng mga pinagdaanan namin ay wala nang makakapagpahiwalay pa sa aming dalawa. Pero nagkamali ako. Isang araw, Mama Mia, ay nakita kong may kasamang ibang babae si Liam habang abala silang kumakain ito sa isang fast food chain. Nang mga panahong yun ay meron pa naman kaming nakatakdang pagkikita ni Liam kinagabihan para sa anniversary celebration namin. Kaya sana ako lumabas para bumili ng damit sa Tiangge. Mama Mia, dahil sa sakit na nararamdaman ko ay hindi ko na nga naituloy pa ang pamimili ko noon. Sa halip ay nagmamadali na lang akong umuwi ng bahay. Tinext ko rin si Liam na ayoko na siyang makita ng araw na yun. Dahilan para mag-alala siya sa akin at puntahan niya ako sa bahay namin. Jenny, please, kausapin mo naman ako. Babe. Ano pa bang pag-uusapan natin? Huling-huli na kita! Plano mo pa akong lokohin! Ano bang sinasabi mo dyan? Babe, hindi kita maintindihan. Mabuti pa, papasukin mo na ako sa loob ng bahay niyo. Kasi baka matagana ako ng itak ng tatay mo. Ang sama na ng tingin sa akin eh. Sige, pumasok ka na. Pasalamat ka, ayaw kitang maitak ni tatay. Thank you, babe. Thank youhin mo mukha mo. Hindi mo na ako maloloko. Kitang-kita ng dalawang mata ko kanina na may ibang babae kang kasama habang kumakain kayo sa labas. Tapos, nakuha mo pa talagang pumunta dito sa bahay namin para ano? Para sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal at iiwan mo na ako? Ano? Sumagot ka! Ganun yun, di ba? Ganun yun? Siyempre, babe, hindi ganun. Pumunta ako rito para sabihin na wala akong ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko. At hindi yun magbabago. Pambihira. Ngayon mo pa talaga naisip na magloloko ako? Samantalang nagawa nga nating isekreto kay mama ang relasyon natin. Eh kahit na. Kung hindi mo babae yon, sino yon, Aber? Tsaka, bakit hindi mo binanggit sa akin na makikipagkita ka sa kanya? Ano? Aminin mo na kasi! Kalma ka lang dyan. Hindi ko na sinabi kasi biglaan lang naman yung pagkikita namin ni Alicia. Kababata ko siya, babe. At nakiusap lang sa akin si mama na samahan ko si Alicia sa pagpunta niya sa mall. Kasi nga may kailangan daw siyang bilhin dun. Nagkataon naman na hindi pa siya masyadong pamilyar dito sa atin. Kaya ayun, bilang maginoo mong boyfriend na hindi rin makatanggi sa lambing ng maladragonesa kong mama, kaya sinamahan ko na lang si Alicia. Sigurado ka ba talaga sa mga sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko? Mamaya paniwalaan kita tapos sa huli, madiskubre ko nag-iimbento ka lang ng kwento. Ay, babe, nagsasabi ako ng totoo. Bukod doon, kaya pumayag rin akong samahan si Alicia sa mall dahil may binili rin akong regalo para sa'yo dahil anniversary natin ngayon. Actually, mamaya ako pa dapat ibibigay sa'yo to kaso mukhang hindi na makakapaghintay. Teka, kunin ko lang sa bulsa ko.
Ito oh. Teka, ano ba yan? Babe, mukhang mamahalin yung kwintas na yan ah. Ano ka ba naman? Hindi ka na dapat nag-aabala pang bilhan ako. Teka, baka naman wala ka ng pera dahil napunta na dyan ang sweldo mo ha? Naku! Relax ka lang. Pinag-ipunan ko naman to kaya huwag kang mag-alala. Tsaka hayaan mo na akong i-spoil ka kasi deserve mo naman yun. Gusto mo bang isuot ko na sa'yo to? Sigurado akong bagay na bagay to sa kagandahan mo. Nax! Ay, ewan ko sa yung buwisit ka. Pero, sige. Kaso, sigurado ka ba talagang hindi mo ako inuuto? Baka naman suhol yan para pagtakpan ng pambababae mo ha? Nako, Liam! Ipahabol talaga kita ng itak kay tatay! Happy anniversary din sa'yo, babe! Ang naturang babaeng kasama ng boyfriend ko ay nagngangalan ngang Alicia Mama Mia. Mas matanda si Alicia ng 5 taon sa kanya at magkababata raw sila. Kaso sa ibang bansa na nag-college si Alicia matapos mag-migrate ng pamilya nito at kamakailan lang ay nagbalik bansa ito para magbakasyon. Matapos ngang pabulaanan ni Liam ang akusasyon kung may ibang babae siya, ay nagkasundo kami ng boyfriend ko na panahon na para ipakilala niya ako ulit sa nanay niya. Naisip namin na baka ngayong nakapagtapos na si Liam at may maayos ng trabaho, ay tatanggapin na ng nanay niya ang aming relasyon. Hindi tulad noong nag-aaral pa si Liam. Kaso Mama Mia, mukhang sagad sa buto talaga ang pagkagalit sa akin ng nanay ng boyfriend ko. Dahil literal na napakainit ng pagtanggap niya sa akin nang muli akong umapak sa pamamahay nila. Namamalik mataba ko o parang nangyari na to nung nakaraan? Liam, ano na naman ang ibig sabihin nito? Bakit kasama mo na naman yung babaeng yan? Huwag mo sabihin sa akin. Ma, huminahon po muna kayo, pwede? Aba, sabihin mo paano ako hihinahon na, Ber? Sinabi ko na sa iyong ayokong sumasama ka sa babaeng yan dahil hindi yan makakatulong sa pag-asenso mo sa buhay. Makakasagaba lang yan sa'yo lalo na ngayong nagtatrabaho ka na. Ma, ano ba? Bakit naman po ganyan ang tono ng pananalita niyo sa girlfriend ko? Hindi niyo na siya narespeto. Liam, huwag mong sagutin ang pabalang ng nanay mo. Sumusobra na kasi siya eh. Akala mo kung sino ko makapanglait sa'yo. Yan! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Natutulad ka na sa ugali ng babaeng yan, kakasama mo sa kanya. At ano ka mong sinabi mo? Girlfriend? Girlfriend mo pa rin itong tinderang to hanggang ngayon? Aba, ayos ah. Hoy, ikaw Jenny, ano ba sa mga sinabi ko noon nang hindi pumasok dyan sa mapurol mong utak? Sabi ko, layuan mo ang anak ko, pero parang lalo mo yatang pinagsiksikan ng sarili mo sa kanya eh. Hindi po sa ganon. Wala naman po ako masamang intensyon sa anak ninyo eh. Mahal ko po si Liam. At pasensya na po kung inilihim namin sa inyong relasyon namin. Kahit na sinabi niyo sa amin noon na maghiwalay na po kami. Pwede ba, Ma? Kahit ngayon lang sana intindihin yung nagmamahalan kami ni Jenny. Saka akala ko magiging maayos na ang pakikitungo niyo sa kanya. Ngayon nakapagtapos na ako at meron na akong trabaho. Pero bakit ganyan pa rin kayo sa girlfriend ko? May personal na galit po ba kayo sa kanya? Wala akong personal na galit sa kanya. Pero wala rin akong tiwala sa babaeng yan, Liam. Intindihin mo sana anak na concerned lang sa'yo ang nanay dahil alam ko yung mga ganyang galawan na mga taong pinanganak na mahirap at wala nang tsansang umasenso sa buhay. Ano po bang problema niyo sa pagiging anak mahirap ko? Hindi naman po ako masamang tao. Meron po ako mabubuting magulang at saka maayos na pamilya. Kaya bakit po ganyan kayo makitungo sa akin? Pakiramdam ko po ang bigat-bigat ng kasalanan ko sa inyo.
Pwede ba? Hindi to talent search para dramahan mo ako ng ganyan. At kung akala mong makukuha mo ang loob ko dahil sa paawa effect mo at paiyak-iyak mo dyan, pues, nagkakamali ka. Ayaw kitang makatuluyan ng anak ko dahil magiging kargo ka lang niya. Sa itsura mo pa lang, mukhang wala ka ng patutunguhan kundi sa kangkungan. Huwag na huwag mong idadamay pa ang anak ko sa kung anong pangit na kapalarang meron ka. Doon ka na lang sa palengke at magtinda. Mama Mia, ang buong akala ko ay magiging manhid na ako sa lahat ng mga masasakit na sinabi sa akin ng nanay ni Liam. Pero hindi pa pala. Kasi kahit na ilang taon na ang lumipas ay tagus-tagusan pa rin sa buto ang lahat ng pang-iinsulto niya sa akin. Pagkagaling nga namin sa bahay nila ay wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak na lang. Wala din namang nagawa si Liam kundi yakapin lang ako, Mama Mia. At muli ay nakiusap siya sa akin na huwag kong bibitawan ang relasyon namin matapos nga ang tagpong iyon sa bahay nila. Lalo pa nga't nasa edad na rin kami para magdesisyon para sa mga sarili namin. Nang sumunod na araw ay sinabi sa akin ni Liam na kinausap raw niya ang nanay niya. Sinabi niya dito na hindi niya ako hihiwalayan dahil mahal niya ako, Mama Mia. Aaminin ko na nagalak ang puso ko nang malamang ipinaglaban ako ng boyfriend ko sa nanay niya. At desidido siyang pangatawanan ako. At bagaman meron pa ring pagdududa sa puso ko, Mama Mia, ay nakumbinsi akong mas kumapit pa sa relasyon namin ng boyfriend ko. Kaya lang sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, ay nahuli ko na namang magkasama sina Liam at Alicia. At noong mga panahong yun ay iba talaga ang kutob ko. Hindi maganda ang kutob ko sa muling pagsasama ni Liam at Alicia. Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay lihim akong pinagtataksilan ni Liam, kaya walang pagdadalawang isip ko na ngang tinapos ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Masakit para sa akin na patuloy pang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Na kesyo ako lang at wala nang iba pang mamahalin. At gusto niyang makasama sa habang buhay. Nang mga panahong yun ay naisip kong tama na. Na porke hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay pwede na niya akong pagmukhaing tanga. Naisip ko na rin na total ay ayaw naman sa akin ng nanay niya ay hindi na magiging mahirap para sa akin na kalimutan ang lahat ng pinagsamahan namin ng boyfriend ko. Pero Mama Mia, mali pala ako. Dahil muling nagmakaawa sa akin si Liam. Sinabi niya sa akin na wala silang relasyon ni Alicia. Pero totoong pumayag siyang lumabas ulit sila nito. Na hindi niya intensyong magtaksil sa akin dahil napilitan lang daw siyang gawin yun alang-alang sa nanay niya. Noong una ay naguluhan ako sa kung ano bang ibig sabihin ni Liam. Subalit na pagtanto ko, Mama Mia, na pinagkakakitaan na pala ni Aling Rita ang anak niya. Na ayon mismo sa boyfriend ko ay merong malaking halaga ng pera ang ibinayad sa nanay niya ng mga magulang ni Alicia para lang makipag-date si Liam dito. At lahat ng yun, Mama Mia, ay nangyayari nang walang kaalam-alam si Liam. Dahil sa nalaman ko ay hindi na nga ako nakapagtimpi pa at sinugod ko na ang nanay ni Liam sa bahay nila.
aga-aga pa? Sumusobra na kayo sa ginagawa niyo sa anak niyo! At anong masamang elemento ang nagdala sa'yo rito sa pamamahay ko? Ano ka mong sinabi mo? Sumusobra na ako? Ang kapal naman ng mukha mo! Mawalang galang na po, Aling Rita. Pero hindi naman po yata tamang pagkakitaan ninyo ang anak ninyo. Hindi po ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Sa ginagawa ninyo? Eh ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ko pinagkakakitaan ng anak ko, no? Huwag po kayong magmaang-maangan. Sinabi na po sa akin ni Liam ang lahat. Gusto niyo siya makipag-date kay Alicia para masira kami. Pero hindi pa talaga kayo nakontento. Nagpapabayad pa talaga kayo kapalit ng pagpayag ng anak ninyo. Anong klaseng magulang kayo? At sino ka para questionin ng pagiging magulang ko? Sumusobra ka na, ha? At pwede ba wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa anak ko dahil anak ko si Liam? Nanay niya ako! Nanay nga po niya kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, tatratuhin niyo na siyang parang isang gamit. Para po sa kaalaman ninyo, tao po ang anak niyo. Aba, tingnan mo tong pakialamerang to, oh! Hoy! Wala kang pakialam! At sa totoo lang, kasalanan mo naman lahat to eh. Inuubos ay ng anak ko ang pera niya at ngayon, wala na siyang maibigay sa akin. Eh di ako na mismo ang gumawa ng paraan para magkapera ako. Uulitin ko, kasalanan mong lahat to! Ano po? Paano naging kasalanan ko to? Dapat kasi, hindi ka nalang dumating sa buhay ng anak ko dahil hindi naman talaga kayo bagay. Si Alicia ang bagay sa anak ko at siya ang gusto ko makatuluyan ni Liam. Bakit ka mo? Eh di ba mahalata? Kumpara naman sa'yo, laking squatter at anak mahirap, eh walang-wala kang panama sa tulad ni Alicia, no? Di hamak na mas galante siyang manugang kesa sa'yo. Hindi ko na po kayo maintindihan. Kung makapagsalita kayo, parang ayos lang sa inyo na isakripisyo ang kaligayahan ng sarili niyong anak kapalit ng pera. Ganyan na ba talaga kayo kaganid? Opo, lumaki ako sa mahirap na pamilya at hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin nun magiging pangit na po ang kapalaran ko. Sino po ba kayo para ipamukha sa akin na wala akong mararating? Para po sa kaalaman ninyo, pinalaki po ako ng mga magulang ko na disenteng tao. Babe? Mama? Anong ibig sabihin nito? Pasensya na, babe ah. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Pwede ba, Liam? Pumasok ka na lang sa loob ng bahay at ayoko nang nakikipagkita ka sa babaeng yan. Tingnan mo, hindi na nahiya, tinaiskandalo pa ako sa mismong pamamahay ko. Ma! Kayo nga po ang dapat mahiya dahil sa ating tatlo, kayo itong tumanggap ng pera kapalit ng pakikipag-date ko kay Alicia. Ni hindi nyo man lang inisip ang mararamdaman ko. Kahit kailan hindi nyo man lang ako tinanong kung ayos lang ba sa akin ang mga pinaggagawa nyo. Ano bang sinasabi mo? Bakit parang lumalabas na nagre-reklamo ka? Dahil kahit nung bata pa ako, parang robot na ang turing nyo sa akin. Naging masipag naman ako sa pag-aaral, nakapagtapos naman ako, at hindi naman napariwara ang buhay ko. Pero bakit parang hindi pa rin kayo masaya? At iba naman sa kung sino ang babaeng mamahalin ko, gusto nyo ring idikta. At ang masahol pa dito, pinagkakitaan nyo pa ako. Ano ba ako, investment nyo? Ma, anak nyo ako. Pero anak, gusto ko lang naman... Pasensya na pero sumusobra na kayo. At hindi ko na talaga alam kung paano pa lumugar sa pamamahay na to kasama kayo. Babe, tara, umalis na tayo dito. Liam! Anak! Sandali lang! Parang binenta at pinagkakitaan ni Nanay Rita si Liam matapos itong tumanggap ng pera kapalit ng pakikipag-date ng anak niya kay Alicia. At dahil wala namang magawa ang boyfriend ko sa pangongonsensya at pagmamanipula sa kanya ng sarili niyang ina, kaya tila siya isang alipin na naging sunod-sunuran nito, Mama Mia. Noong una ay nagalit pa ako kay Liam dahil isinekreto niya sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Pero matapos niyang sabihin sa akin na ayaw na niyang dagdagan pa ang iniisip ko noon, kaya sinarili na lang niya ang pinagdadaanan niya. Bukod noon ay inamin na rin ni Liam kay Alicia na ako ang mahal niya at ginagawa lang daw niya yun upang hindi mapahiya ang nanay niya sa pamilya ng kababata niya. Na kahit paano ayaw pa rin naman ni Liam na lumabas na masamang tao at walang isang salita ang nanay niya.
Kaya naman kahit labag sa loob niya ay pumayag na ang boyfriend ko na pagbigyan ng pakikipag-date niya kay Alicia. Pero Mama Mia, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa iyon ni Aling Rita sa mismo niyang anak. Hindi ko akalain na halos ituring niyang isang bagay lamang o investment ang kanyang anak para lang umangat sa buhay. Nauunawaan ko naman na mahirap talagang maging mahirap. Ngunit ang ibenta at pagkakitaan mo ang iyong sariling anak sa kahit na anong paraan ay ibang usapan na yun. Doon nga ay muling bumalik ang frustration ni Liam sa sarili at hindi niya na yun kinaya pa, kaya naman tuluyan na siyang sumabog nang magkausap kaming dalawa ng masinsinan. Babe, sorry kung inilihim ko sa'yo ang pinagdadaanan ko. Akala ko kasi kakayanin kong lagpasan yun nang di ka na nadadamay. Alam ko rin naman na marami ka nang iniisip at ayoko na makadagdag pa doon. Pero dahil sa hindi mo pagsasabi, tingnan mo na lang ang nangyari. Pasalamat ka dahil mahal kita. Kasi kung hindi, baka nakutusan na talaga kita. Babe naman eh. Hindi ako nagbibiro, no? Nakalimutan mo na bang nangako tayo sa isa't isa noon na wala tayong isisikreto? Alam ko naman yun. Kaso ang totoo din yan eh. Nahihiya ako sa'yo. Ano? At saan naman ang galing yan? Naisip ko lang na ako ang lalaki sa relasyon. Kaya dapat kayanin ko yung mga maliliit na bagay na katulad nun. Alam mo nung sinaunang panahon pa yung ganyang katuwiran. Ano kung ikaw ang lalaki? Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na mahalaga kung ano mang nararamdaman mo dyan sa loob mo, no? Babe, importante at valid ang feelings mo kahit na magmukha ka pang mahina sa mata ng ibang taong judgmental dyan. At kahit kailan, wag mong ugaliin na kayanin ng mga bagay-bagay, lalo na kung pwede naman kitang tulungan at saka damayan. Ay, thank you babe ha. Kung wala ka siguro, baka na-depress na talaga ako ng tuluyan. Alam mo naman na simula pa nun eh, hindi ko na maintindihan kung anong klaseng ugali meron ng mama ko. At yung pressure na binibigay niya sa akin kahit na nga tong graduate na ako. Nakakalungkot lang isipin na investment ang tingin sa akin ng sarili kong ina. Hindi lang naman si Nanay Rita ang ganyan, babe. Dahil marami sa mga magulang sa ngayon nagkaroon lang ng anak para masigurado na merong mag-aalaga sa kanila pagtanda nila. Huwag mo sanang mamasamain ha. Alam ko naman na responsibilidad nating mga anak na alagaan at ibalik sa mga magulang natin lahat ng mga magagandang bagay at saka yung mga pagsasakripisyong ginawa nila sa atin. Mula pagkabata hanggang paglaki. Pero yung tuluyang iasa na sa atin yung buhay nila sa hinaharap, parang ibang usapan na yon. May sarili din naman tayong buhay, problema at saka mga iniisip. Mabuti sana kung meron silang maayos na relasyon sa mga anak nila. Hindi ka tulad ng nanay mo na halos magdulot ng depression sa'yo. Alam ko naman yun. Siguro hindi lang talaga ako swerte sa mama ko. Pero kahit naman magkaganon, mahal ko pa rin siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala naman ako sa mundong to. Aba oo naman. Dapat pa rin naman tayong magpasalamat at gumalang sa mga magulang natin. Dahil yun yung tama at saka mabuti. Sana nga lang isang araw ma-realize ng nanay mo na mali yung ginagawa niyang pag-pressure sa'yo, babe. Kasi mahirap din naman kami ng tatay ko pero never niyang inasa sa akin lahat ng gastusin sa bahay. Kaya nga kahit naaawa ako sa kanya dahil nga hanggang ngayon nagbabanat pa rin siya ng buto, hinahayaan ko na lang. Naiintindihan ko ang point mo. Kaya nga nagustuhan kita kahit nung unang beses pa lang kitang nakilala. Alam ko na ibang-iba ka sa lahat dahil lumaki ka sa isang maayos na pamilya. At hindi nga ako nagkamali nang piliin kong mahalin ka. Tingnan mo to, ng bola pa. Totoo yun, no? Pero salamat talaga, babe. Kung wala ka sa tabi ko, hindi ko alam kung paano pa magpapatuloy. Salamat kasi kahit na sobrang sama nang ipinakita sa'yo ni mama hindi mo ako sinukuan. At kahit na maraming beses mo na akong pwedeng iwan, mas pinili mo pa rin akong samahan. Siyempre, mahal kita Ganun siguro talaga kapag para kayo sa isa't isa ng taong mahal mo. Hindi kayo mapaghihiwalay kahit na maggalit pa sa inyong mundo.
Masyado ka namang nagiging makata. Masaya ako dahil mas naging bukas pa ang aming komunikasyon ni Liam sa isa't isa. Malaking bagay yon para unti-unti ay matulungan namin ang aming mga sarili na gumaling sa mga bagay at damdamin na nagpapahirap sa amin. Nang mga panahong yon, akala ko ay wala ng tsansang maayos pa ang relasyon nilang mag-ina. Pero totoo rin pala yung kasabihang na paghihilom ng panahon ang mga sugat na dulot ng kahapon. Hindi madali ang prosesong pinagdaanan ni Liam at Aling Rita para maibalik ang dati nilang relasyon bilang mag-ina. Gayon din ang pinagdaanan ko para matanggap ako ng nanay ng boyfriend ko. Pero lahat ng yun ay masasabi kong worth it. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay kasal na kami ni Liam. At bagaman wala pa kaming baby, ay masasabi ko namang masayang-masaya kaming dalawa. Private employee pa rin si Liam at noong nakaraang buwan lang ay na-promote siya sa trabaho dahil na rin sa pagiging masipag at matyaga niya. Mga bagay na taglay na niya kahit noong unang beses pa lang na nakilala ko siya. Ako naman, Mama Mia, ay abala pa rin sa pagiging tindera ko. Pero hindi tulad noon. Mas malaki at mas marami na ang mga panindang binibenta ko ngayon. Nang dahil kasi sa sipag at tiyaga, suporta mula sa aking mister at pamilya at pinagsama naming puhunan, ay nakakuha kami ng pwesto sa palengke para makapagtinda ako ng mga gulay, isda, prutas at mga kakanin. At napakalaking bagay ng kinikita ko mula sa maliit naming negosyo para makapag-ipon kami ng pera kapag nagpasya na kaming magkaanak ni Liam. Mama Mia, maraming salamat sa inyong programang Barangay Love Stories sakaling mapili ninyong itampok ang aming istorya ng mister ko. Sana kahit paano naka-inspire kami ng mga kabarangay natin na dumaraan sa parehong sitwasyon. Basta wag lang kayong sumuko sa buhay. Kahit na mahirap at puno ng mga malulungkot na bagay, isipin niyong hindi naman yon panghabang buhay. May mga panahon ng paghilom, may mga panahon ng pagbangon. At merong isang tao na nakatakda para sa inyo